Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan hinarap ni Shishiba, Osuragi at Sakamoto si Kashima. Madali lang namang napabagsak ni Sakamoto si Kashima gamit ang ballpen, habang si Hiizuke ay nagawang tamaan si Sebo gamit ang kanyang sniper gun. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 28 at 29. Nagsimula ang chapter, kung saan sinabi ni Hiizuke, na tignan mo Pisuke, isang invisible man. May mga napaka-interesanteng tao talaga sa mundong ito. Tinignan ni Sebo ang umatake sa kanya at agad na pumasok sa kanyang isipan, na isa itong sniper, at talagang magpapahirap ito sa akin. Tinawag ni Shin si Hiizuke at sinabi, na maganda ang timing mo. Napaisip naman si Hiizuke at nag-blush ang kanyang mga mukha dahil sa sinabi sa kanya ni Shin. Sinambit ni Shin, na tulad ng dati, puro kalokohan ang iniisip mo. Sinaad ni Hiizuke, na anong ginagawa mo? Pumunta kami dito upang tulungan ka, habang inisip ni Shin, na tama nga. Isa siyang mangmang. Nagtago naman si Seba at sinabi sa kanyang sarili, na ang weird niya, sino bang sniper ang gustong magpapansin? Basta alam ko kung nasaan siya, makakaiwas ako. Ginamit muli ni Hiizuke ang kanyang sniper gun at sinambit, na sigurado ka bang maganda yung pwesto mo. Nagpakawala ng isang bala si Hiizuke kung saan pinatalbog niya ito sa bakal, at muntikan na tamaan si Seba na hindi niya inasahan. Napahanga si Shin sa kanya at sinabi, na isang ricochet shot. Napakagaling nun. Sinaad ni Hiizuke, na ganon ako umatake. Parang nakatayo lang siya mismo sa harapan ko. Ginamit muli ni Seba ang kanyang kakayahan na mag-invisible, na napansin ni Shin at ipinaalam niya kaagad kay Hiizuke. Sinabi ni Hiizuke, na makakapagtago siya, pero naririnig ko pa rin kung nasaan siya. Nagpakawala ng sunod-sunod na bala si Hiizuke habang sinasabi, na hindi ka makakatakas. Agad namang tumakbo si Seba upang umiwas sa atake, at sa isang iglap ay nawala siya sa paningin ni Shin at Hiizuke. Si Seba ay nagtungo sa itaas ni Hiizuke, at agad na binato ang sniper. Napansin ni Hiizuke si Seba at sinabi, na anong ginagawa niya, kitang-kita siya. Bigla namang tinamaan ng atake si Hiizuke sa kanyang balikat, na ikinagulat niya. Ang kakayahang mag-invisible ni Seba, ay nilagay niya sa bagay na ibinato niya kay Hiizuke kaya hindi niya ito napansin, at naiwasan. Napansin ni Shin ang ginawa ni Seba sa tubo na may tela na ibinato kay Hiizuke na labis niyang ikinagulat, habang nilapitan ni Seba si Hiizuke at sinabi, na naisip mo bang may supernatural powers ako? Ang suit na to ay kayang gawing invisible ang kahit ano. Aatakihin sana ni Hiizuke si Seba gamit ang kanyang baril, ngunit agad na kumilos ang kalaban at inapakan ang sniper gun niya. Bagamat naapakan ni Seba ang baril ni Hiizuke ay pinaputok pa din niya ito, at ginamit ang kanyang ricochet shot, na matagumpay niyang napatama sa balikat ng kalaban. Sinabi ni Seba, na isa na namang ricochet shot. Tinanggal mo ang aking isang kamay. Agad na bumangon si Hiizuke at sinambit, na sumuko ka na, dahil ang ulo mo na ang isusunod ko. Hindi pinansin ni Seba ang sinabi sa kanya ni Hiizuke, habang naramdaman ni Shin ang binabalak ng kanilang kalaban at agad na pinalalahanan ang sniper. Sinabi ni Seba, na nagbibiro lamang ako, habang sabay na ipinakita niya ang kanyang kamay na nakatago at may hawak itong patalim. Mabilis na kumilos si Seba at sinaksak sa tiyan si Hiizuke, na labis niyang dinamdam. Pumandusay si Hiizuke sa sahig habang sinaad ni Seba, na hindi ko maintindihan, bakit ka magpapakahirap ng ganyan, para sa isang kaibigan. Sinipa ni Seba ang mga bala ni Hiizuke at sinambit, na ang mga kaibigan ay dapat nagbibigay saya, kung puro problema lang sila, mabuti pang putulin na lang ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Naiinis si Shin kay Seba at sinabi, na dapat may gawin ako tungkol sa kanyang invisibility. Muling ginamit ni Seba ang kanyang kakayahan upang puntiryahin si Shin habang sinasabi, na oras na para umuwi ka, ikaw na third-rate assassin. Bigla namang nagsalita si Hiizuke at sinabi, na teka lang, tinatawag ng aking mga kaibigan ang aking kakayahan na kahanga-hanga. Hindi ko hahayaang baliwalain lang yun. Sinabi ni Seba, na sakit ka talaga sa ulo. Mamatay ka na. Tinawag ni Hiizuke si Shin at tila may plano siyang nais ipahiwatig sa kanya. Mabilis namang lumipad si Pisuke patungo sa kanyang amo, at naglaglag ito ng bala.
Sinalo ni Heizuke ang bala patungo sa kanyang sniper gun, at agad na pinuntirya at pinaputok ito kay Seba. Bumangga ang bala sa pader, at pagkatapos ay sasahig at ito ay nagtungo paitaas hanggang muli itong bumunggo sa kisame. Sinambit ni Seba na napakamalas mo naman. Magaling ang pagsubok mo na patamaan ako, ngunit hindi pa din ito sapat. Ang bala ay tumama sa fire alert na naging dahilan upang magbuhos ng tubig ang itaas na bahagi ni Seba. Hindi inasahan ni Seba ang nangyari, habang sinambit ni Heizuke na ikaw na ang bahala ngayon, Shin. Bago pa matapos sa pagsasalita si Heizuke ay nasa likod na ni Seba si Shin, kung saan tumalon ito upang gamitin ang kanyang mga hita at ipitin ang ulo ni Seba. Pinabagsak ni Shin si Seba ng napakalakas sa sahig, kung saan tumama ito sa mga bakal na pangharang. Sinabi ni Shin, na kung nakikita kita, sigurado na ang panalo ko, habang labis na nasaktan si Seba at hindi na din ito makakilos sa sakit. Sinambit ng narrator na ang boss ng pangalawang palapag ng basement ay natalo na. Sinaad ni Heizuke, nakahanga-hanga. Nakuha mo ang aking mensahe base sa aking iniisip. Sinabi ni Shin, na napakahirap intindihin ang walang kabuluhang ideya mo, habang hindi naman makapaniwala si Heizuke sa reaksyon ni Shin. May bigla namang sumabog sa likuran ni Shin at Heizuke na labis nilang ikinagulat, at nagtataka sila kung ano ang nangyayari. Inilipat ang scene sa ika-5 palapag ng basement at ito ay ang daanan ng tren. Sinambit ni Kishima na nagsimula na para lang makasiguro kung sakaling matagpuan tayo dito ng mga tulad ng order, nilagyan ko ng bomba ang lab upang sirain ang anumang ebidensya. Nakakapanghinayang, mawawala na lahat ng aming pananaliksik, pero wala na tayong magagawa, mawawala ang lugar na ito sa loob ng 20 minuto, pati na rin ang mga kaibigan mo. Sinabi ni Taro Sakamoto na 20 minuto ba? 5 minuto lang ay sapat na. Pagkatapos magsalita ni Taro ay agad na sumugod si Kishima gamit ang kanyang kamay na may mga patalim, ngunit madali lang itong naiwasan ni Sakamoto. Sinabi ni Kishima na ang katawan mo ay mukhang hindi gaanong kaliksi. Ano naman ang tingin mo sa aking bahagi? Hindi ba't ka mangha-mangha? Ginamit ko ang siyentipikong teknolohiya ng lab para gawing sandata ang 70% ng katawan ko. Isa ka lamang parang baboy na nakahain sa plato kung ikukumpara ka sa akin. Sinabi ni Sakamoto na mayroon din akong mga armas, habang napaisip naman si Kishima at sinabi sa kanyang sarili na teka, may mga sandata din siya. Sinusubukan lang ba niya ako hanggang ngayon? Kinuha ni Sakamoto ang sinasabi niyang sandata sa kanyang bulsa, at nung ipinakita na niya ito, ay mga sticker, coupon at sugar chan pencil ang mayroon siya. Sinambit ni Kishima na ang gaganda naman ng mga mamunti-mong bagay, habang bigla niyang inatake si Taro gamit ang kanyang baril, na nagawa namang maiwasan ni Sakamoto. Sinunggaban ni Kishima si Sakamoto habang sinasabi nito na ang lahat ng yan ay walang ay dudulot na maganda sa'yo. Si Taro ay mabilis na pinagpipindot ang pensil na hawak niya, at pagkatapos ay bigla niyang pinitik ang dulo nito at pinuntirya ang mata ni Kishima. Matagumpay na napinsala ni Sakamoto ang mata ng kalaban, habang sinambit ni Kishima na ginamit niya ang tip ng mechanical pencil. Napakadumi, pero sapat na ang isang mata. Pinalipad ni Sakamoto ang sticker na kanyang hawak at dumikit ito sa natitirang mata ni Kishima, na labis niyang ikinagulat dahil hindi niya alam kung ano ang nangyari, at wala din itong makita. Sinamantala ni Sakamoto ang pagkawala ng paningin ni Kishima, at inatake niya ito sa likuran gamit ang kanyang sinturon. Tumalsik ng napakalayo ang kalaban, habang sinabi ni Sakamoto na ang pagdepende sa mga armas ay tanda ng isang third-rate assassin. Natawa naman si Kishima at mabilis din itong nakatayo na para bang walang nangyari at sinambit nito, na kung hindi mo kayang itaboy ang isang third-rate assassin mula sa lab, ibig bang sabihin nun na ikaw ay fifth-rate assassin? Napakamot sa leeg si Sakamoto at sinaad na isa ka bang immortal, habang sinabi ni Kishima na magandang tanong. Hindi ko talaga alam kung ano ang maaaring pumatay sa akin. Makinig ka. Ipinakita ang nakaraan ni Kishima, kung saan may isang tao ang nakatayo sa kanyang harapan habang ang kanilang paligid ay puno ng mga bangkay. Sinabi ng tao na nasa kanyang harapan na ang paghahangad ng mataas na katarungan ay nangangailangan ng kasamaan. Naiintindihan mo ba? Sa madaling salita, may mga tao sa mundong ito na dapat mamatay.
Ang batas ay nagbabawal na pumatay. Sa paaralan, sinasabi nila na pantay-pantay ang lahat ng buhay, pero laging iniiwasan ako ng lahat. Nilapitan niya si Kashima at nilagyan ng markang X sa kanyang bibig gamit ang dugo habang sinasabi, nakasama kita, di ba? Tinatanggap kita ng buo. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan kung saan sinabi ni Kashima na pinatibay niya ang lahat ng tungkol sa akin. Wala akong hindi gagawin para sa kanya. May bigla namang tren ang papalapit sa kanila na napansin ng dalawa at tumalon sila ng sabay upang iwasan ito. Habang nasa ere ang dalawa ay ginamit ni Kashima ang tali na mayroon siya sa kanyang kamay upang paluputan si Sakamoto. Matagumpay na nagawa ni Kashima ang kanyang nais at siya ay sumakay sa tren at hinayla si Taro. Sinambit ni Kashima na isa kang mapanlinlang na hindi makagawa ng anuman para sa iyong sarili. Nang tignan ni Kashima si Sakamoto ay nagulat ito dahil ang ating bida ay nakatayo at nakasakay sa isang kahoy at tila parang nagsusurfing lang ito. Sinaad ni Kashima sa kanyang sarili na sinasakyan niya ang railroad ng tren na para bang surfboard. Nakakatuwa siya pero gaano siya tatagal. Pinagpuputol ni Sakamoto ang mga lubid na nasa kanyang katawan gamit ang coupon na nasa kanyang bulsa na labis na ikinagulat ni Kashima. Nang makawala na si Sakamoto ay hinawakan niya ang lubid at sinambit na lagi ka na lang madaming sinasabi. Iwinasiwas ni Sakamoto ang lubid na nagdudugtong sa kamay ni Kashima, at sa isang iglap ay hamampas ang kanyang kalaban sa pader ng daanan ng tren. Inilipat naman ang scene sa pampublikong tren kung saan may mga nakasakay na tao sa loob habang sinasabi ng driver ng tren na ang susunod na estasyon ay sa Okatabi. Ang pinto ay magbubukas sa kanang bahagi. Sinambit ng driver na paulit-ulit na lang ang nangyayari at napaka-boring. Hinihiling ko na mayroon namang mangyaring napaka-interesante ngayong araw. Pagkatapos magsalita ng driver ay may napansin itong mga lamat na lumilitaw sa dadaanan nilang pader, at sa isang iglap ay lumitaw sa kanyang harapan si Kashima, at kasama niya si Taro Sakamoto. Ang dalawa ay bumangga sa harapan ng tren, at sila ay tumalsik sa loob ng napakalayo, at ang lahat ng tao na nakakakita sa kanila ay nagulat at natakot. Nagawa namang makatayo ni Kashima at ginamit ang kanyang mga patalim upang pahintuan ang kanyang sarili, habang ang kanyang isang kamay at paa ay nagkaputol-putol, ngunit may mga lubad ang kumukonekta sa bawat parte. Sinabi ni Kashima na isang subway. Kung ganoon, konektado ito sa subway line. Sinambit ng mga tao na nakakita sa kanya na okay ka lang ba? Siya ay nagkakapire-piraso. Ginamit ni Kashima ang kanyang mga patalim upang kunin ang bote ng tubig na hawak ng isang lalaki sa kanyang tabi, at ininom niya ito habang pinagmamasdan siya ng napakaraming tao. Pagkatapos makainom ni Kashima ay sinabi niya sa kanyang sarili na napakagaling talaga ni Sakamoto. Wala na akong duda kung bakit hinahangaan siya ng master. Matalino niyang ginagamit ang kanyang paligid at ang anumang nasa kamay niya kapag nakikipaglaban, ang kanyang presensya ay parang isang malakas na sandata. Siya talaga ang pinakapunong assassin. Ngayon saan siya nagtatago? Hindi alam ni Kashima na ang tao na nasa kanyang gilid ay si Sakamoto, at ito ay nanambalik sa kanyang dating pangangatawan. Agad na kumilos si Taro Sakamoto at naglunsad ito ng napakalakas na sipa na tumama sa mukha ni Kashima. Labis na humanga si Kashima sa taglay na bilis ni Sakamoto, at ang kanyang bibig ay nagdugo habang sinabi ng ating bida, na kung isa kang ang immortal, ay hindi na ako mangangambang patayin ka. Dito na natatapos ang chapter 28 at 29 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.